At kamusta po ang inyong mga bahay nung bagyo? Okay naman po. Siguro naman po, no, kasi nandito po kayo ngayon. Opo, kahapon po, marami akong tinapal sa bintana namin kasi pinapasok kami nasa condominium kami. So, pinapasok kami ng ulan, tinapalan ko yung aming bintana, effort ako. Kala ko naman kaya ng scotch tape. So, laging natatanggal yung takip. So, sana okay po yung mga bahay ninyo. Gusto ko po mag-umpisa sa isang kwento muna ngayong hapong ito. Kasi si Pastor Bong palaging nagkikwento bago nag-uumpisa, di ba? Ang kwento pong ito ay kwento ni Juan at saka ni Pedro. Okay? Si Juan at saka si Pedro po, magkaibigan. Ngayon, si Juan, masipag po siyang farmer. Magbubukid. Marami siyang pananim at isang araw po, ganito karami yung inani ni Juan. So, may inani na rin siyang itlog. Hindi po inaani yung itlog. Siguro kasama na sa farm niya. May poultry. Ayan, so napakaganda, di ba? So, pagod na pagod po si Juan. Eto na, nandito na lahat ng gulay. Bigla pong dumating si Pedro. Sabi ni Pedro, Juan, ang dami mo namang ani. Pengi naman ako niyan. Tsaka ito po, pengi pa ako nito. Tsaka ito, pengi din ako nito. Sabi po ni Juan, nanghihingi ka, Pedro? Nanghihingi ka ng ani ko? Ganyan. Napatigil si Pedro. Sabi po ni Juan, nasaan ka nung tinatanim ko yung mga punla? Nasaan ka nung dinidilagan ko yung lupa? Nasaan ka nung umuulan pero inaalagaan ko tong mga halaman na to? Nasaan ka nung inaani ko yan at pagod na pagod ako, wala akong ibang katulong, buhat-buhat ko yan lahat. Nasaan ka? At ngayon, nanghihingi ka? Sabi ni Pedro, ay naku Juan, sorry. Pasensya ka na. Hindi kita napuntahan kasi nakulong ako. Nakapatay ako ng madamot. Sabi ni Juan, ay para sa iyo talaga ito lahat. Alam mo, ilabas mo pa yung fruit salad, meron. Tsaka may salad akong ginawa para sa iyo. Kunin mo na to. Actually, yung may iba ko bang pananim dyan, sa iyo talaga yan eh. Naparamdam po si Pedro, parang, ay mahal mo pala ako, Juan. Anong nagbago po kay Juan? Natakot si Juan. Bakit natakot? Kasi naman papatay ng madamot eh. Di ba? Di para sa'yo talaga to. Ganyan tayong lahat. Ganyan tayo kapag kunyari wala tayong kailangan, okay ang buhay natin, ang tingin natin sa iba, tingnan mo to, naku, ang kukulit talaga mga taong yan. Ay, ewan ko ba dyan sa mga yan. Pero pag tayo na po yun ang ngailangan, uy, maawa ka naman sa akin. Di ba? Naiisip nyo yun? Naku, kailangan nating itama yung ating perspective. Ang atin pong message series ay pinamagatang Living the Full Life. At hindi natin ma-enjoy yung full life kung tayo po nagdadamot, kung tayo po ganyan ang kapit natin sa lahat ng bagay. Di ba? Yung parang wala nang makawala, kahit alikabok, hindi makakawala sa kamay ninyo. Hindi po dapat ganun. Di ba? Kasi para ma-enjoy natin ang full life, ano po sinabi ni Pastor Bong last week? Sabi ni Pastor Bong, ang full life daw po ay buhay na buong buo, may saysay at walang panghihinayangan. Ang tanong, are you living your best life? Best life na po ba yung buhay natin ngayon? At ngayon, dahil full life na, di ba? Full ba, punong-puno ba, siksik, liglig at umaapaw po ba yung buhay ninyo? How do we do that? We surrender, separate, tsaka serve. Nakikita nyo po yan sa 4Ws nyo. Kung kumuha kayo ng Chronicle, nandun po yan, di ba? Surrender, separate, at serve. Pinagpapatuloy po natin yung ating series on Romans. Nakikita nyo po sa inyong screen ngayon yung mas madilim kasi dito parang ang liwanag no? Sabi po natin, pinag-usapan natin yung sin, yung salvation, yung sanctification, at yung sovereignty. From chapter 1 to chapter 11. At pagkatapos ng lahat ng kabutihan ng Panginoon, the mercies of God, pagkatapos niyan lahat, anong sinunod ni Paul? From chapters 12 to 16, naging tungkol siya ngayon sa paglilingkod. Ngayong alam na natin lahat ito, lahat alam natin ang kabutihan binibigay sa atin ni God, alam na natin yung benefits, alam nating napatawad tayo, alam nating tinubos tayo, alam nating Diyos siya, kahit sa Israel. Di ba yung bansang Israel na ayaw kay Jesus Christ, eventually they will be redeemed. Anong sinasabi? Paano siya in control? Nakita natin yan. Ngayon, dahil alam natin to lahat, kailangan maglingkod tayo sa Panginoon. Yun yung kabuuan. Kailangan makita po sa buhay natin na game tayo for the Lord.
Na all out tayo, give na give tayo for God. At ito po yung kailangan nating malaman dito sa chapters 12 to 16. At ang atin pong reminder para sa ating lahat, sabi ni Pastor Bong, to live the best life, you have to live for Jesus. So tanungin po natin yung mga sarili natin ngayon, nabubuhay ba ako para sa akin, para sa sarili ko, o nabubuhay ako para kay Kristo? Paano natin malalaman kung nabubuhay tayo para kay Kristo? Ginagawa natin yung kagustuhan niya. Fino-fulfill natin yung utos ni Jesus Christ at nakikita si Jesus Christ sa buhay natin. Kaya paano natin to gagawin? Ang message po natin ngayong hapong ito o ngayong gabing ito ay cultivate your best relationships. Ano ibig sabihin ng cultivate? Linangin, pagyamanin, pagtrabahuhan. Ginagawa po yan sa lupa. Pinapataba mo yung lupa, ginagawa mong healthy yung lupa para yung tanim mo tutubo. Parang yung pananim ni Juan, di ba? Ngayon, pupunta na tayo sa mga praktikal. Kadalasan po ang sinasabi sa atin, ayoko dyan sa CCF. Puro mga practical. Gusto ko deep theology. Nag-deep theology po kami, Romans 1 to chapter 11. Kung hindi pa po sobrang deep yun sa inyo, hindi ko pa alam kung anong deep theology yung hinahanap natin. Ang lalim na po ng sinisid natin. Di ba? Kaya lang, hindi naman po nalalaman yung ating maturity base sa mga kilala nating speaker, theologian, authors. Hindi tayo sinusukat sa alam natin. Saan tayo sinusukat? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Yun po ang mahalaga. Kaya ngayon, para tayong mag-GMRC. Alam niyo, sino nakaabot ng GMRC dito? Alam ko na yung mga edad po ninyo. Ayan, GMRC. Good Manners and Right Conduct. May GMRC pa ba sa school ngayon? Wala? Wala na daw. Alam nyo na kung bakit ganyan yung mga bata. Hindi, biro lang. Para siyang GMRC. So, practical ito, pero sana makita pa rin ninyo si Kristo. Kasi si Kristo ang bida dito. Okay? Paano natin pagyayamanin yung ating mga relationships? Sino po dito ang in a relationship? Meron kayong karelasyon. Kahit anong relasyon pa yan, meron kayong karelasyon, taas kamay. Dapat technically, lahat kayo. Diba? Kasi wala namang singaw po dito na basta na lang sumulpot kayo sa mundo. Diba? May kapamilya kayo. Meron kayong kaibigan. Meron rin kayong kaaway. Relationship din yun, ha? Anong relationship mo? Marami akong enemies. Ang saklap ng relationship. Lahat tayo may relasyon. Okay? Lahat tayo may relasyon. Meron lang tayong may hindi tamang relasyon at may tamang relasyon. Diba? Pero paano natin talaga gagawin siyang best? Para talagang pag tiningnan natin yung buhay natin, sinasalamin talaga niya si Jesus Christ. Ano daw ang ating unang gagawin? Bago natin i-dive yung Romans, punta muna tayo sa John 13:34 to 35. Ang sabi diyan, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. Sino po nagsasalita dito? Sino po? Si Jesus po. Very good talaga yung mga tao dito sa harapan na talaga nagbabasa ng Bible. Ayan. Si Jesus po. Ano sabi ni Jesus sa verse 35? By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Malalaman ng lahat na kayo ay tagasunod ko. Kung miyembro kayo ng CCF, yun ba yung nakalagay? Hindi, di ba? Ang nakalagay po, if you have love for one another. Sino dito ang marunong umibig? Marunong magmahal? Taas kamay. Aba, lahat Yung iba medyo, naiyak Naiyak na ganun Gagamutin natin yung mga heartbroken, mga kapatid Uunahin na natin. Kung love is the defining factor, dito tayo makikilala bilang mga Kristiyano. Sa pagmamahal, paano natin yun gagawin? Unang-una po, love your family. Bibigyan ko kayo ng konteksto. Ang konteksto po ng aklat ng Roma o yung letter to the Romans, ito po ay sinulat sa isang simbahan. At nung mga oras na yon, nung mga time na yon, mga panahon na yon, ang simbahan po ay hindi isang structure. Okay? Ito po ay samahan ng mga mananampalataya sa Panginoon. So we are the church. Tayo, hindi itong structure ng CCF. Kaya nung nagpandemya po, hindi nagsarado ang simbahan. Patuloy pa rin tayong nagsisimba, nag-aaral. Hindi ba? Tama? Nanonood ba kayo? O nag-stop din kayo magsimba for 2 years. Ngayon lang kayo bumalik.
Di ba? Di ba? Tuloy-tuloy lang because this is family. Ay, may blessing pang lumabas. We are family. Di ba? Iisa tayo ng hangarin, iisa tayo ng disenyo, at iisa tayo ng Panginoong pinaglilingkuran. Tingnan natin ang bilin sa atin ni Paul. Sabi po sa Romans 12, verse 9 muna tayo. Sabi dyan, let love be without hypocrisy. Anong ibig sabihin ng let love be without hypocrisy? Let love be without hypocrisy. Dapat maging tunay ang ating pagmamahalan. Ang tanong po, tunay ba yung pagmamahal nyo sa iba? Paano nalalaman kung tunay? Diba? Fake news ba yung love mo? Nagkukunwari lang ba yung love mo? Nagmamaskara ka lang ba kunyari mabait ka? Diba? O totoo sa puso mo na talagang mahal mo, sincero, yung sincerong pagmamahal. At yung love po dito, na ginamit na word, ay agape love. Alam niyo po yung agape? Ito po yung klase ng pagmamahal na nagbibigay. Ito po yung klase ng pagmamahal na willing magsakripisyo. Ito po yung klase ng pagmamahal na nakita natin sa ating Panginoon. Agape kind of love. At sinabi po ni Paul na kung papaganahin natin ito sa buhay natin, siguraduhin yung walang pagkukunyari, walang pagpapanggap kayong gagawin, walang masamang intensyon, walang pagpapanggap, lahat ng yan. Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Kilala niyo ba si Judas? Okay? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Tanungin niyo sila, who does not pay? Hindi, joke lang. Sa jeep pala yun eh, no? Sino po si Judas? Si Judas po, disciple ni Jesus eh. Di ba? Part siya ng 12 disciples. Sikat. Pag naglakad si Jesus Christ, kasama rin si Judas. Di ba? Nung nag-last supper si Jesus, kasama rin si Judas eh. Nagpahugas pa ng paa kay Jesus Christ. Sa commitment niya kay Jesus, nagawa pa rin niyang ipagkalulo si Jesucristo. Yun po yung pagmamahal na may pagpapanggap. Hanggang kunyarian lang. Hanggang dito lang. Ang sinasabi po ni Paul dito sa let love be without hypocrisy. Pag nagmahal ka, itodo mo. Ibigay mo. Ibigay mo na. Bibigay mo talaga. Bakit? Kasi pagmamahal yun eh. Hindi galing sa iyo yun. Galing sa Panginoon yun. Hindi ka mauubusan ng pagmamahal. Pag tayo po, mahal na mahal ng Panginoon at yung pagmamahal natin, kinukuha natin galing sa Kanya, sa palagay niyo mauubusan tayo? Hindi, di ba? Kung galing lang sa sarili natin, baka magising kayo isang umaga, wala na kayong maramdaman. Gusto ko nang ayun, tinuloy talaga nila. Bumibitaw, di ba? Pero dapat hindi eh. Dapat hindi ganun ang pagmamahal. Commitment, di ba? Ito, todo mo. Ano sumunod? Sabi dito, abhor what is evil and cling to what is good. Ano ibig sabihin ng abhor? Yung abhor po, sa Greek ay apostogeo. Sabihin nyo nga sa akin, apostogeo. Yan. Ang ibig sabihin po ng apostogeo sa Tagalog, kasuklaman natin, pandirihan natin, iwasan natin. Nakaranas na po ba kayo ng parang may naamoy kayong masama, tapos parang nagaganon kayo? O may nakita kayong something, tapos parang, ano ba yan? Naranasan nyo na ba yun? Oo, may kikwento ako sa inyo. Nagbakasyon kaming mag-asawa, hindi pala kami bakasyon, nagpunta kami saan ba tayo nagpunta? Nagpunta kami sa couples retreat nila Pastor Peter. So, nandun kami. Tapos pag uwi namin, akong magpaparada ng sasakyan. So, yung asawa ko muna ang pumasok ng bahay. So, pinarado ko na yung sasakyan. Tapos umakyat ako. Pag akyat ko sa bahay, nag-iingay na yung asawa ko. Sabi nung asawa ko, para siyang humihingi ng tulong, Babe! Babe! Tapos narinig ko po, sabi, gumaganon po. Sabi ko, hala, kaka-couples lang namin, buntis agad. Hindi pala. Sabi, pagpasok ko po ng bahay, Babe, I found it! Alin? Meron po kaming naaamoy sa bahay na masangsang. Pero hindi namin mahanap kung saan. Inamoy ko na yung lababo, inamoy ko na yung pingganan, inamoy ko lahat. Ganyan ka-close, oh. Wala naman. Pero meron eh. Ano yung nangyari? Nalimutan namin na ang sibuyas pala nabubulok. So meron kaming mga sibuyas na binili, tapos nilagay lang namin doon sa lalagyanan at nalimutan na namin siya. Hindi na kami gumamit ng sibuyas. So, nagtagal siya doon, iba na yung itsura ng sibuyas. Kayo na lang po ang mag-imagine. Pero sa eksenang nadatnang ko po, kasama ang aking wife, no? Pagdating ko doon, parang yung aming dishwashing liquid, ginawa niya holy water. Ginanon niya pati sa sahig, may mga sabon. Ganon kapanik, ganon kabaho. Ba't ko ito kinikwento sa inyo?
Ganito ba tayo mandiri pagdating sa kasamaan? Pagdating sa mali, ganun ba tayo mandiri? Na parang, ayoko niyan. Di ba? Hindi. Kasi kapag yung favorite scene natin, parang, wala naman nakakaalam eh. Okay lang to. Para nyo pong inaamoy pa yung bulok na sibuyas. Ganun pa po ang itsura natin. Huwag ganun. Pandirihan na natin yung mali. As a response to the faithfulness of God, pandirihan nyo na yung mali, iwasan nyo na yung mali, tigilan nyo na yung mali. At anong sabi? Cling to what is good. Ano ibig sabihin ng cling? Makikita nyo po yan dito sa Psalm 91. Ito po maraming pangako pinakita dito si God. I will deliver him, I will set him securely, I will answer him, I will be with him in trouble, I will rescue him, honor him, I will satisfy him, let him see my salvation. Ang daming pangako. Kanino po binibigay yan? He has loved me. Yung love po dito ay hindi ibig sabihin pagmamahal. Kasi yung love po dyan, hindi ahab. Ahab po yung Hebrew word for love. Pero ang ginamit po dito ay kasyak. At ang ibig sabihin po nito, sa sobrang pagmamahal mo, nakakapit ka na para kang nakatali. Ganun po yung requirement. Ganun po yung requirement dito. Kapit na kapit ka dapat sa Panginoon. At ang hinihingi po sa atin ng cling to what is good, kapit na kapit tayo mga kapatid, na ang pinipili po natin palagi ay yung mabuti, yung mas makakabuti, hindi yung kung ano lang trip natin, gusto natin pleasing kay Lord. Ganong klaseng kapit. Ayaw nating bitawan yung tama. Ganun po bang buhay natin? Dapat ganun. Okay? Tatandaan po natin yan. Mag-move forward tayo. Ito na po ang memory verse natin. Kalakip yung last verse for today, tsaka itong verse 10. Sabi dito, be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. Be devoted. Very very strong tong word na to. Kasi yung devoted po ay pinaghalong dalawang salita na ang ibig sabihin ay pag-ibig. Sa salitang Greek po, meron pong 4 na kinds of love. Agape, philos o phileo, eros o romantic love, at saka yung storge, which is familial love, yung pagmamahal nyo sa pamilya ninyo. Pinaghalo po dito ni Paul sa salitang devoted, yung philos at saka yung storge. So ano ibig sabihin doon? Be devoted to one another. Pagmamahal mo sa kaibigan mo na parang pagmamahal mo na sa kamag-anak. Parang tatratuhin mo siyang kapatid mo. At tandaan niyo po, ito ay sinusulat sa isang simbahan. Tingnan po ninyo mga tao sa paligid ninyo. To look to your left, look to your right. Yan, minamahal niyo po ba yung mga yan? O kapag po may mauupo sa favorite upuan niyo, dito. Ganun po ba tayo? Pag parking, pag magpa-park po tayo, pinapababa po ba natin yung ating anak? Anak, ayun may parking lot. Tumayo ka doon. Hindi po ako kotse. Tumayo ka doon. Di ba? Tatayo ngayon yung anak doon. Nahihiya pa. Hala, nagmamahalan ba talaga tayo bilang simbahan? Di ba? Dapat po nararamdaman sa atin yan. We are devoted to one another in brotherly love. Bakit kaya nating magmahalan dito sa CCF? Kasi ang pinanggagalingan natin si Kristo. Hindi dahil magaling tayo magmahal, hindi dahil mabuti tayong tao, kundi dahil si Kristo ang sinusunod at nasusunod sa atin dito. Pwede ba nating asahang magmamahalan tayo mga kapatid? Dito lang ba sa baba ko narinig yung yes ha? Diyan po sa taas, okay kayo? Magmamahalan tayong magkakapatid sa pananampalataya? Yes, ayan. Ang sabi po dito, to one another in brotherly love. Tapos, give preference to one another in honor. Yung linya pong yan, ang ibig sabihin, para tayong magkukumpetensya. Nagpapagalingan tayo sa pagmamahal sa isa't isa. Hindi yung, anong ginawa niya sa akin? Wala siya masyadong ginawa. Hindi ko naramdaman. Ayoko rin. Hindi ganun. Magpapagalingan nga eh. Bubuhos mo, gagalingan mo pa, effortan mo pa. Yun po yung hinihingi sa atin. Ba? Give preference to one another in honor. I-honor po natin. Alam niyo, sino dito ka nakakilala kay Lionel Richie? Lionel Richie, ayan, konti lang tayo, magkakaedad ba tayo? Si Lionel Richie po, sumusulat siya ng kanta, ginagamit niyang inspirasyon yung mga totoong tao sa paligid niya. Okay? Yung tatay po ni Lionel Richie, isang araw, tumayo sa hapagkainan. Tapos po, nag-speech. Nag-speech yung tatay niya para doon sa nanay. At dahil po doon sa speech ng tatay niya, nalikha po niya yung kantang
Ano bang title ng kantang yun? Sabi po dito, You're once, twice, three times a lady, and I love you. Bakit? Kasi po ang tingin daw nung tatay niya doon sa nanay, you're not just my wife. You're the mother of my children. And you are my companion. Kaya you're once, twice, three times a lady. At nung nakita po niyang in-honor nung tatay niya yung nanay niya ng ganun, nakagawa siya ng love song. Di ba? Hindi alam ng mga bata yung kantang yun. Sorry po. Pero naririnig ko siya sa radyo kapag linggo. Kasi yung mga lumang kanta po, linggo pinapalabas, pinapatugtog di ba? Pero ganun. Kayo ba? Iniisip niyo po bang i-honor yung mga kamag-anak ninyo, yung mga kapamilya ninyo sa bahay? Sana man lang po meron kayong one day a week, no, na ang sasabihin niyo lang po mabubuting bagay. Why don't we honor for tonight ang ating daddy? Ang ating daddy na hindi naglilinis ng... joke lang. I-honor nyo ng maayos, di ba? Ang grabe, ang sipag-sipag naman ni daddy o ni papa o ni tatay. O bukas naman, ang i-honor natin ay si kuya. Si kuya na hindi naguhugas ng pinggan. Bakit? Kasi nag-aaral, masipag. O yung mga ganyan, di ba? I-honor nyo yung isa't isa, paramdam nyo na talagang binavalue nyo sila. Okay ba yun mga kapatid? Gagawin ba natin yon? Okay, parang ayaw nyo Ganyan po ang ginagawa dati sa early church. Sobra silang magmahalan na yung mga kalaban ng Panginoong Hesukristo, tingnan nyo sinulat Sabi po ni Tertullian, look, they say. Ito daw po ang mga sinasabi ng mga Roman citizens about the Christians. Look how they love one another. Kasi kitang-kita sa ugali nila, ibang klase sila magmahal. Mahal na mahal nila yung isa't isa. At ibang-iba sila sa mga taga-Roma kasi mga taga-Roma daw galit sa isa't isa. At sabi dito, how they are ready to die for each other. For they themselves are readier to kill each other. Yung mga taga-Roma daw po, willing magpatayan. Pero itong mga nagtatawag sa kanilang Christians, ibang klase. Kaya pa nilang mamatay para sa kapwa nila Kristiyano. Ganong level ng pagmamahal, mga kapatid. Ganong level ng commitment ang binibigay natin. Kaya naman ngayon, gusto ko rin pong i-honor natin ngayon ang mga silent movers ng ating Sunday service. Siyempre po, gusto ko pong ma-acknowledge natin yung ating Exalt. Kanina nakita nyo na. Yung ating pong live prod, ayan, live prod, nakikita nyo sila, nasa camera sila. Actually, eto po sila, nakikita nyo sila. Habang tayo nakaupo pa sa harap dito, ayan po ang buhay nila dyan, nakatutok sila dyan. Ano pa? Yung ating po mga security. Palakpakan nyo rin po yung mga security. Diba? Marami pa. Eto pa. Yung mga ushers po natin. Yung mga ushers natin, nakasama ko palagi dito sa harapan, ang ginagawa nila, nagjo-duty sila ng umaga. Tama ba? Umaga sila magjo-duty. Buong umaga silang nakatayo. Katulad ng mga nakatayo ngayon. Tapos sa hapon sila magsa-service. Ayan sila, kasama natin sila ngayon. Palakpakan po natin. Ito po yung mga taong naglilingkod sa body of Christ. At hindi po tayo sarado Hindi po sila lang ang pwede. Lahat kayo pwedeng maglingkod sa Panginoon by helping others. Yung tipong magtutulong tayo sa parking o magwe-welcome tayo ng tao. Nagpapakita yun ng pagmamahal po natin sa isa't isa. Maaasahan po ba natin na magiging ganyang klaseng pamilya tayo dito sa CCF? Dapat po. Kakesya mayaman kayo o mahirap kayo, wala sa pera yan. Nasa puso yan. Anong susunod? Sabi dito, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Sa Tagalog po, ang sinabi dyan, magpakasipag kayo at huwag kayo maging tamad. Hala, bakit naman ganun to si Paul? Ang ibig sabihin niya, gusto niya palagi tayong umaksyon. Naghahanap tayo ng pwedeng gawin. Naghahanap tayo ng pwedeng itulong sa iba. Naghahanap tayo ng pwedeng ipakita na, ito yung love ni Christ para sa'yo. Volunteer. You're willing to go all out to serve the Lord. Tayo ba naglilingkod tayo sa Panginoon? Paano tayo naglilingkod sa Panginoon? Kung hindi man dito sa simbahang ito, paano tayo paraan naglilingkod sa Diyos? Kapag po tayo tumutulong sa mga mahirap, o dun sa mga kulang-kulang talaga, yung ipit na sila, konting grasya lang ang hinihingi sa atin. Aambunan natin. Dati po ako sa kotse, meron po akong, sabi kasi nila, hindi daw nakakatulong yung nagbibigay ka ng limos.
Kasi nasasanay yung mga taong nanglilimos na manglilimos na lang sila, hindi na sila aalis doon. So meron po akong ginagawa dati, bumibili ako ng isang pack ng mga biscuit. Tapos pag may kumatok sa akin ng lilimos, binibigyan ko ng pack ng biscuit. Araw-araw ko pumapasok noon sa CCF. Itong pulubi na ito na kumakatok sa kotse ko, araw-araw siya nakakakuha ng biscuit. Tapos sa isip, may gospel truck pong kasama yon. Araw-araw binibigay ko. Sa isip ko, kinakain kaya niya to? Parang hindi niya natatapos eh. Parang gusto pa niya eh. Pero inisip ko ba na sayang naman to? Hindi naman. Kasi kung meron siyang papasalubungan, malay niyo pag uwi sa bahay, galante pala siya. Eto na mga pabiskit ko sa inyo, mga apo. Ganyan. Di nakatulong ka rin. Di ba? Pwede tayong hindi magdamot eh. Pwede tayong simple, kahit simple buhay natin. Panahon at oras. Minsan yun lang ang hinihingi mga kapatid. Mapapakinggan mo ba ako? Kasi meron akong pinagdadaanan ngayon eh. Papakinggan mo lang. Uy, nakikiramay ako ha. Uy, nararamdaman kita ngayon pag pray kita. Yung mga ganyan, ibang level po ng tulong na bibigay nun. Wala akong mabibigay na pera sa'yo, pero kung pwede kita ipagdasal, pagdarasal kita ngayon. Boom! Diba? Nakakatulong tayo sa iba. Dapat ganun po ang ating attitude. Meron akong nakausap. Sabi nung kaibigan ko, pwede mo bang kausapin tong asawa ng driver or employee nila? Busy po akong tao. Grabe, marami po akong ginagawa para kay Pastor Peter. Sabi ko, naku, hindi po ako makakaalis ng opisina. Hindi, kahit Zoom lang. Pwede mo bang kausapin? Ano po bang meron? May cancer siya. At kinakabahan ako, baka mamatay na siya. Pwede mo bang i-share yung gospel sa kanya? Pag ganun po talaga, wala akong pagdadamot. Kahit busy ako. If it is for the gospel, gawan po natin ang paraan. So sabi ko, sige po, sir. Ito po ang Zoom, mag-meet po tayo. Pagkita ko po, si Ate Bing ay nakahiga sa kama. Tapos hindi siya nakakakilos, pero nagsasalita siya. Parang nakabangon yung kalahati ng kanyang katawan. Tinatanong ko siya, sabi niya, 18 years na siyang may cancer. At kumalat na yung cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Pero never pa niyang narinig ang gospel. So, sa isip ko, nag-e-expect ba to, natutulungan ko siya, nagagamutin ko yung sakit niya? Kasi hindi ko kayang gawin yun. Kung 18 years na siyang may cancer at walang nagpagaling sa kanya, malalo na ako. Hindi ko alam nga kung anong cancer, anong gamot sa cancer. Wala akong alam dyan. Ang alam ko lang, kailangan niya makilala si Kristo. So ano pong ginawa ko? Shinare ko po si Jesus. Inassure ko siya. Sabi ko, wala man tayong kasiguraduhan na gagaling ang sakit mo. Meron tayong kasiguraduhan na yung eternity mo secure sa Panginoon. And I shared the gospel to her. And she received Jesus. After 3 months po, kinuha siya ni Lord. Kung tinanggihan ko yung tawag na yun, malaking-malaki yung pagsisisi ko na hindi ko nagampanan yung papel ko bilang ilaw para sa buhay ng iba gamit yung ilaw ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Kung may tao pang nangangailangang maka-experience ng love ni Jesus, bakit natin ipagdadamot? Ibigay natin ang ibigay, mga kapatid. Sabi po ni Pablo, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Rejoicing in hope. Bakit niya ina-encourage silang mag-rejoice? Kasi alam po niya na ang shampoo nila, hindi, joke lang. Ginigising ko lang kayo kasi parang mahimbing na po yung tulog nyo eh. Ayoko sana tong sabihin kasi baka sabihin ng iba, ginagaya ko si Pastor Bong. Pero talagang nakikita ko na po yung iba sa inyo na parang malayo na po ang narating ninyo sa buhay. baka naka-around the world na po kayo mga kapatid. So, sinecheck ko lang. Rejoicing in hope. Bakit kaya nating magbunyi? Bakit kaya nating maging masaya? Bakit kaya nating maging okay? Kasi may pag-asa po tayong pinanghahawakan. At ano yung pag-asang yun? Na sa dulo ng buhay na ito, babalik ang Panginoong Hesukristo at kukunin niya ang Kanya. At matatapos ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, wala ng luha, wala ng sakit, wala ng maghihiwalay, wala ng kamatayan. Dahil pagbalik ni Kristo, buong-buo tayong lahat. Naandun ang pag-asa natin. Kaya kahit naghihirap tayo ngayon, marami tayong challenges, marami tayong mga nakikitang mga problema sa buhay. Nandun yung pag-asa natin na one day, it will be good. Bakit? Kasi tutuparin ng Panginoon ang pangako niyang babalik siya at tutubusin niya tayo mula sa mundong ito. Nandun ang pag-asa natin, mga kapatid. At kaya po nating mag-rejoice dahil may pag-asa tayong ganong klase. And then we can also persevere in tribulation. Persevere, alam nyo na yan, dahil CCFer kayo. Hupomone, di ba? Kaya nating magtiyaga, kaya nating, ang ibig sabihin ng salitang hupomone parang papailalim ka.
Papailalim ka sa bigat, papailalim ka sa hirap kasi alam mong may pag-asa. Tribulation po, kahirapan, problema, kahit ano pang harapin natin sa buhay, kakayanin natin. Ang daming kahirapan sa Pilipinas, kakayanin pa rin natin. Kasi pag-asa natin buo kay Kristo. At paano natin gagawin yon? We have to be devoted to prayer. Kayo po ba gaano kadalas kayo magdasal? Araw-araw po ba kayo nagdadasal? Opo, ayun. Buti pa yung mga bata araw-araw nagdadasal. Alam niyo yung mga bata pong ine-exercise natin na, you pray at night ha? Minsan yung mga bata na lang yung nagpe-pray. No? Tapos yung mga magulang nakikiride na lang. Amen, amen. Amen na lang yung yung partay. Alam niyo po, ine-exercise namin ng wife ko ito. Kasi dalawa lang naman kami. Yung wife ko, nagpe-pray po kami every day. Minsan every night, o minsan pag sa umaga, pagpapasok kami sa bahay, magtuturoan pa kami minsan pag nasa kama na po kami, sarap na ng higa. Pray na. Ikaw na. Amen. Hanggang amen na lang yung contribution. Hindi. Dapat nagdarasal tayo. Kasi yun yung magpapagana sa atin para we can rejoice in hope and we can persevere in tribulation. Kasi pinapalamanan natin ang ating buhay in prayer. Walang isang minuto dapat sa buhay natin na malayo tayo kay Lord. Kahit naman kayo may ginagawa, kaya nyo magdasal Lord, para sa ito. Di ba? Kahit po kayo nagko-commute, Lord, ingatan niyo po ako. Di ba, nakadasal ka rin Lagi mo iniisip si Lord. Ganong klaseng relationship ang meron kay Lord. Dapat ganun po tayo. Lalabas sa buhay natin yon. And then, sabi dyan, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Meron po tayo dito sa CCF na tulong tayo. Nakatulong na po ba kayo sa tulong tayo? Minsan po nagre-repack po sila ng mga relief good. Ang tulong tayo po, napaka-aktibo niyan ha. Kabasta pag may bagyo, nag-a-assemble na sila kaagad. Minsan gatayuan pa nila ng bahay yung mga sa probinsya na nasisira na ng bagyo. Gagawan po nila ng mga bahay na bato. Grabe po ang tulong tayo. Ito po ay ministry na pwede tayong mag-contribute. Pwede tayong tumulong. Kaya nga tulong tayo di ba? Hindi lang po siya si Pastor Danny. Ito po ay buong CCF at pwede tayong tumulong sa kanila. Meron pa akong papakilala sa inyo. Si Emma Daniel Gray. Ito po si Emma Daniel Gray. Yan. Si Emma Daniel Gray po, ang role po niya ay isang chairwoman. Ano ibig sabihin? Tagalinis po siya ng lamesa ng US President. At ang tagal po niya naglingkod, 24 years, 6 na presidente pinaglingkuran niya. Alam niyo po ba kung paano maglingkod? Si Emma Daniel Gray. Pagpasok po niya sa Oval Office, wala ang presidente, wala yung mga lilinisin po niya yon. Yung isang kamay po niya naglilinis. Tapos yung isang kamay po niya nakahawak dun sa upuan ng presidente. At habang naglilinis siya, pinagdarasal po niya, God, bigyan niyo po ang aming presidente ng blessing, ng wisdom, ng safety. At araw po niyang ginagawa yan. Ibang klaseng paglilingkod. Isa pa, si Dawson Trotman. Sino dito nakakaalam ng navigators? Yung mga matatagal ng Christians, narinig na nila yan. Ito po ay parang isang Christian movement, navigators. Naimbitahan po siya sa Taiwan para maging guest of honor. Pero ang ginawa nila, dinaanan nila bukid. So, lumusong sila sa mga putik, ganyan. Tinanong po yung farmer, sabi, ano yung pinaka-naaalala mo kay Dawson Trotman? Sabi nung magbubukid, nilinis niya yung sapatos ko. Ha? Paano? Sabi po, gumising daw si Dawson Trotman ng maaga. Habang tulog pa silang lahat. At pumunta po siya doon sa pintuan ng conference hall at lahat ng mapuputik na sapatos doon, inumpisahan niyang linisin isa-isa. Guest of honor po ito Yung ibang guest of honor po, nag-aantay ng payong, nag-aantay ng pamuna sa ganyan. Ito po siya yung guest, siya yung speaker. Ano ba yan? Siya yung speaker, pero nilinis niya yung mga sapatos ng mga farmers. At ibang level po ng pag-ibig yung na-communicate nun. Ganun po ba tayo maglingkod? Mga kapatid, merong kanta akong ipapakita sa inyo, pero baka hindi ko naman siya makanta. Sabi po dito, sige, katatry ko na lang. Everybody said that anybody could do the important things somebody should do. Everybody knows that anybody could do all the good things that nobody did. Sige, translate mo nga yan, Brother Paul. Kaya nga, ayoko na kantahin Sabi po dito, and translate, lahat naman kayang gawin yan. Kahit sino naman kayang gawin yan, pero ang problema, walang gumawa. Di ba? I'm too busy, so I tell everybody, the work's got to get done by somebody. It could be done by anybody. Pero anong problema? Nobody did.
Minsan po, hinahanapan natin, asan ba yung good arms ng church? Maramdaman ko naman na tinutulungan ako ng church. Asan ba yung church bumabagyo? Nasaan ba yung church namin? Hanggang tulong na lang po ba ang hinahanap natin sa church? Kasi minsan, kailangan po kayo ng church. Nakakatulong po ba tayo sa church? Nakakatulong po ba tayo sa iba? Nung pandemya po, yung mga parte ng mga small group, naalala niyo yung pandemya, may pandemya pa rin naman yun. Pag may sakit, nagpapadala ng pagkain yung mga tao. Talagang grocery, kung grocery, di ba? Dapat ganun po tayo, nagtutulungan tayo para iangat po yung buhay ng bawat isa sa atin. Kasi ganun ang pagmamahal. Yan po yung listahan ng mga description ng love na nakita po natin. At sa huli ko pong 15 minutes, ibibigay ko po sa inyo itong mga susunod na salitang ito. Dahil makikita natin sa pangalawang bahagi, love your enemies. Ito na yung pinakamahirap. Siguro yung love your family, okay pa kasi family. Siguro yung love your churchmates eh. Pero pag love your enemy ko nga yan. Bakit ko ilalove? Di ba? Pero sabi po ni Jesus sa Luke 6:27-28, I say to you who hear, love your enemies. Pakisabi nga po sa katabi nyo, love your enemies. Love your enemies. O kung alam niyo kung sino yung enemy niya, medyo may kurot na po kayong, love your enemies, ha? Ganyan. Do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Si Jesus ang nagsabi yan. Kaya ineko po ni Paul, sabi ni Paul, bless those who persecute you, bless and do not curse. Karimitan po sa atin kapag may nanlait sa atin, kunyari may tumawag sa inyo, pangit mo. Anong usual reply natin? Pangit ka rin, di ba? Di ba ganun tayo? May batang kalye sa kalsada. Pangit. Pangit ka rin. Ganyan. Hindi, sabi dito, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Pangit. God bless you. Tapos yung mukha nyo, no? Pagpe-pray na lang kita. Inaaway mo ako. Ipagpe-pray kita. Lord, kunin nyo na siya. Huwag ganun. Hindi ganun. Oo, para na imprecatory prayer ang tawag doon. Hindi, i-bless nyo. Huwag nyong patulan. Hayaan nyo siyang magsabi ng kung anong gusto niyang sabihin. Huwag tayong pumatol. Di ba? Ipagpasa Diyos natin. Sabi niya dito, rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Makiisa kayo sa feelings ng ibang tao. Ito po yung sinasabi nito, hindi sinasabi nitong magkunyari kayo. Kunyari masaya kayo, tapos may umiiyak, magkunyari kang umiiyak. O may umiiyak, may masaya, umiiyak ka, pero may nagsasaya, so magkunyari ka masaya. Hindi pagkukunyari yung sinasabi dito. Ang sinasabi dito, makiramdam ka, makiramay ka. I-acknowledge mo yung nararamdaman nila. Be of the same mind toward one another. Do not be haughty in mind. Wag kayong mapagmataas at laging namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas para kang speaks. Alam niyo ba yun? Hindi. Wag ganun. Hala, tumatawa sila. Alam niyo yung kantang yun? Sorry. Batang kalye po kasi ako nung bata. Sorry po. Hala, baka may magsabi na, ano ba yan? Nagko-quote ng ng kanta. Sabi niyo, do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Pag mataas po tayo, ang tingin natin sa iba, ang baba niyan, hindi ako makikip-associate dyan. Ito hindi ako magre-relate dito, ayoko to. Hindi. Bumaba nga raw po tayo, yun ang encouragement ni Paul. Bakit? Bakit kailangan ganun? Para makita po nila na yung Kristiyano hindi mapagmataas, hindi mayabang. Yun po yung problema, pag Kristiyano tayo, tapos sabi natin, tayo mapupunta sa langit. Lahat ng tao ngayong hindi Kristiyano, ang tingin po natin, tawa-tawa ka dyan, sa impyerno ka. Hindi ganun pwede, hindi pwedeng ganun ang treatment natin. Di ba kung Kristiyano tayo, lalo pa tayong lumapit at ipakita sa kanila si Kristo. Huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmataas. Di ba? Si Kristo nga po, si Jesus Christ na siya eh. Anong ginawa niya? Naglingkod pa siya. Hinugasan pa niya yung paa ng mga disciples niya. Kung ako si Jesus, baka tinanggalan ko ng kuko isa-isa yung mga disciples niya, di ba? Lalo na si Judas siguro, baka binalian pa niya ng paa. Hindi eh. Hinugasan niya, pinunasan niya, minahal niya sila. Ganun po yung hinihingi sa atin. Huwag tayong, andito ako sa level na to, dito ka sa level na to, huwag ganyan. Sabi din dito, do not be wise in your own estimation. Minsan po, ang tingin natin sa sarili, mataas. Okay naman po, minsan yon. Na huwag niyong tignan yung sarili mo na mababa. Bakit? Kasi nagbo-boost ng confidence yun eh.
Di ba? Kunyari hindi ka magaling sa school. Di ba? Hindi ka magaling. Pero sikat ka. Siguro nagbabasketball ka, o sikat ka kasi magaling ka sa Dota. Wala man lang connection sa school. O di kaya maganda ka, ikaw yung pinakamaganda sa buong campus. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Wag mong isipin na ang taas-taas mo sa iba. Meron kang mga pwedeng i-highlight sa buhay mo na okay, ito blessing ni Lord ito, at least meron akong ganito. Okay to. Pero dito ka lang, steady ka lang. Kasi si God ang mag-e-exalt sa atin. Naalala niyo po yung verse na yun? Di ba? Si God ang nag-aangat. Si God din ang humihila pababa. Yung mga taong proud, God gives grace to the humble. Di ba? But He despises the proud. So wag nating taasan yung tingin sa sarili na para bang ang yabang-yabang natin. Hindi. Ito ako. I am a sinner. I am not deserving of love. I am not deserving of grace. At talagang wala akong silbing tao kung ako lang ito. Pero dahil kay Kristo, kaya ako nandito. Parang ganun po dapat ang approach natin. And sabi dito, never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of men. Never pay back evil for evil. Pag kayo po naapakan, ako, nakwento ko na yun, di ba, nung pandemic, pagpasok ko po ng MRT, siksikan sa MRT hindi pala ganun yung pasok. Ang pasok po sa MRT ganito. Kasi sisingit mo na lang yung balikat mo, kunyari, tsaka ka makakapasok. Pagpasok ko po, meron akong naapakang paa. Alam ko may naapakan akong paa. Pero siksikan Tsaka masamang tao pa po ako noon. So nung naapakan ko yung paa, sa isip ko, okay, naapakan ko. Iniwas ko lang po yung paa ko. Sumarado yung pintuan, umandar yung tren. Yung paang naapakan ko ay gumanti. Biglang inapakan yung aking paa. Inapakan, tapos yung pag-aapak po niya parang ipis. Alam niyo yung pag kayo nakaapak ng ipis, yung talagang, mashed potato ka dyan, ganyan. Ganun po yung aapak niya. Talagang sinundan ko po yung paang nasa ibabaw ng paa ko. At nakita kong nasa likod ko siya. Alam niyo pong ginawa ko? Sabi ko, science student kasi ako Gagamitin ko ang inertia. Niready ko ang siko ko. At paghinto ng tren sa Guadalupe, di ba pag gaganon ka? Huminto ang tren. Bang! Ginanong ko sa sikmura. Ang problema ko mga kapatid, hindi ko nakita kung sino siya. Paalang ang nakita ko. Hindi ko alam na napakalaking tao niya. Kaya simula Guadalupe hanggang Buendia, napakalayo nun mga kapatid. Ginombag niya ako. Bam! Bam! As in, para pong pakiramdam ko makakalas yung bato ko. So, sinuntok-suntok ako. Bam! 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 Galit na galit po siya. Sa isip ko, wala naman akong ginawang masama. Tapos narinig ko pa yung Holy Spirit, ano ka, siniko mo siya. Naiiyak na po ako. Tsaka hiyang-hiya po ako. Binubugbog niya ako, ganyan. Galit na galit siya. Paglabas niya ng Buendia, siga siya. Diba siyang ganyan? Ako naman po, naiwan sa tren. Umiiyak. Sabi ng mga tao, okay ka lang po. Hindi ko po alam, ba't ako binugbog? Sinungaling! Hindi alam. Bakit ka binugbog? Hindi ka nag-sorry. Di ba? Yun yung evil for evil Ginawan ka ng masama, gagawa mo rin ng masama. Anong mangyayari sa inyo? Walang matatapos dyan. Maggagantihan lang kayo forever. Di ba? Mga kapitbahay ninyo. Yung kapitbahay ko nagtatapon. Kunyari, itong kapitbahay ko to nagtatapon ng basura dito sa ano namin. Hindi ba yan nakikita yung bakod na yan? Bukas, tatapunan ko yan ng basura sa kanila. Tatapon yung basura doon. Ngayon, magagantihan sila. Palakihan sila ng garbage bag. Ano bang ginagawa mo dyan ka magtapon? Hanggang mag-away na po sila. Di ba? Pwede namang nag-uusap na lang sila. Oy, hindi dito yung tapunan mo. Sorry. Malabo kasi ang mata ko, kaya dyan ko na ilalagay. O yung pala, di ba? Ginantihan mo pa. Meron palang magandang rason. Respect what is right in the sight of men. Ibig sabihin, umayon tayo ng naaayon sa tama palagi. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Ito pong paalala ko sa inyo. Hanggat maaari, hanggat kaya po ninyo, hanggat nasa inyong kapangyarihan, be at peace with all men. Bakit hanggat kaya ninyo as far as it depends on you? Kasi may mga tao pong ayaw talaga kayo. Ako po online, may mga bashers po ako. Hello po sa mga bashers ko. Kamusta po kayo? Sana po okay lang po kayo dyan. Hindi mo ma-hold yung opinion ng ibang tao sa iyo. Tama? Pero kung posible na naaayon sa iyo, sana wala kang pipiliing kagalit mo.
Yun po yung sinasabi ni Pablo dito. Sana at peace kayo with everyone. Oo, may mga taong magagalit sa'yo at kung pwede mong i-reach out sila, humingi ng tawad, kung nasaktan, i-reach out. Kung ayaw namang makipag-usap sa'yo, then at least sa puso mo, settle it. Kaibigan ko to. Kapatid ko to in faith. Kaya po ako pag nakakita ko ng basher, hindi ko na po kayo sinasagot online mga kapatid pero pag nakikita ko yung basher, Lord, sana po makita po nila si Jesus. Huwag po ako yung matignan nila. Hindi ko po pinagpe-pray na mapunta na kayo sa heaven Hindi po yun. Ang prayer ko, sana kapag nakikinig sila, bago sila mang-bash, sana makita mo nila si Jesus. Yun yung purpose natin Di ba? Kung may kaaway po kayo, make sure po ninyo na mas nakikita niya si Jesus sa inyo. Kaysa nakikita niya yung galit ninyo, kaysa nakikita niya yung puot ninyo, mas pakita niyo yung love ni Jesus para sa kanila. Di ba? Be at peace with all men and never take your own revenge. Tingnan niyo po itong desiderata. Sabi dito, as far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Be on good terms with all persons. Lahat ng taong makikilala mo, sana okay. Huwag ka na maghahanap. Hindi ka naman po kayo nabubuhay para maghanap ng kaaway. Ito, okay, ito sa listahang ito ang kaaway ko. Ito ang ayoko to. Hindi ganun. As far as possible, be on good terms with all persons. Kahit sa mga kapamilya po ninyo. Huwag na kayong mamili. Yung mga ka-family ninyo, lahat yan ka-family ninyo Di ba? Pakita na natin yung pagmamahal ni Kristo sa kanila. Sabi po ni Christ, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Peacemakers. Pinaghalong salita po yan ng Irene meaning peace, at saka yung poyeho meaning making, peacemakers, Irenopoulos. Ibig sabihin, lilikhain natin, gagawin natin, ipapakita natin sa kanila yung peace ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-i-interact sa kanila. Aayawan po natin na iisipin nila magkakaaway tayo. Ang gusto natin makita nila, grabe si Kristo sa buhay ng taong ito. And sabi po dito, verse 19, never take your own revenge, but leave room for the wrath of God. Yung iba po sa atin gusto, kung kailan tayo makakaganti. Wala nang gantihan. Hayaan mong si Lord. Hayaan mong si Lord ang gumante. Kasi sabi, vengeance is mine, I will repay. Alam niyo po yung ganti, ang salita pong ganti, ang ibig sabihin po nun talaga in Greek, it is doing justice to all parties. Hustisya. Kaya ibig sabihin po niyan, ito po ay hustisyang wasto, hustisyang patas, hustisyang may katwiran. Wala pong katwiran yung ginawa ko kanina na kinikwento ko sa inyo. Wala yun kasi ganting ganting emosyonal yun Hindi ganon. Iisipin po natin, ang Diyos natin ay patas. Di ba? Ang batas ng Diyos ay patas. Kaya po, papatawarin natin sila. Sabi po dyan sa verse 20, if your enemy is hungry, feed him. Nagpapakain po ba kayo ng kaaway? Sabi nung iba, araw-araw kong pinagluluto ang aking kaaway. Pinaghahanda ko pa ng pagkain. Binibigyan ko pa ng baon. Pinaplansya ko pa ang damit. Kaaway pala niya yung asawa niya. If your enemy is hungry, feed him. And if he is thirsty, give him a drink, for in so doing, you will heap burning coals on his head. Pag gumawa tayo ng mabuti, kahit sa kaaway natin, nawawala ang sungay. Naintindihan niyo yun? Bakit ganun? Kasi marirealize niya, kahit kaaway mo ko, ganito mo ko tratuhin, praise God. Praise God. Kaaway, wala pala siyang praise God. Bakit? Bakit ganyan ka kabait? May opportunity ka ngayon, di ba? Kasi si Jesus ganyan ang ginawa. Mapapakilala mo ngayon ang Panginoon, di ba? Kaya ganito po ang gagawin natin. Meron po akong ipapanood sa inyong video. Mahalaga po ito, bago tayo magtapos, pakinggan po natin ang kwento ng buhay ni Dr. Tom Rojas. Pakinggan po natin ang kanyang testimony. I was face to face with the murderer of my brother. And I had the choice either to exact revenge or share the gospel with him. Good morning, CCF family. In 1992, my brother, who was a police agent, was brutally stabbed to death by a group of criminals engaged in robbery and illegal gambling. He was only 38 years old and a father of 6 young children then. Hearing eyewitnesses' accounts of how my defenseless brother was mercilessly killed and seeing his pictures soaked in his own blood were extremely agonizing to bear. I couldn't help but join my family's furious cry for revenge. Efforts to get justice for my brother were futile, even if we had used all our top connections.
But by divine providence and sovereignty, the main culprit who slashed the throat of my brother was detained for a crime that was totally unrelated to his case. CCF, CCC, and IGSL families began interceding for me that I would be able to share God's love and forgiveness to the criminal. But there were forces within me waging war against each other. As a committed follower of Christ, I struggled to obey. But as a grieving sibling, I wanted to kill him. Countless times, I had played in my mind a scenario that I was there at the crime scene to defend my brother and annihilate those criminals. But God's word was so powerful to remind me that vengeance is the Lord's and that He cannot defend me when I take vengeance in my own hands. Accompanied by a Christian police officer, I went to the cell of the criminal. My heart was literally pounding and I felt like vomiting. By God's grace, I maintained my composure, and without introducing ourselves, I began proclaiming the gospel to him. As we were about to pray the sinner's prayer, he interrupted me and requested to confess his sins. He thought I was a priest. I said, okay, not realizing how emotionally excruciating it would be as he gave account of how he murdered someone he did not know was my brother. The knives dug deep into my heart, and I almost lost it in rage. But the Holy Spirit's still small voice, penetrated my whole being as he reminded me of Jesus' words, love your enemies. I died for him, and I love him as I love you. He accepted Christ and trusted him to be his Savior and Lord. And I gave him assurance that all his sins have been forgiven and that he has now become a child of God with everlasting life. Overwhelmed with joy, he asked, brother, what is your name? I was dumbstruck, choking with mixed emotions. The policeman said, he's Tom Rojas. He's the brother of the one you murdered recently. He fell down, sobbing at my feet, asking for forgiveness. And again, the Holy Spirit reminded me of Paul's words in Ephesians 4:31-32 to get rid of all kinds of anger and bitterness, forgiving one another just as God in Christ Jesus forgave us. I stooped down and lifted him up and told him, God has forgiven me. He has forgiven you, and I am forgiving you too. He hugged me, and I hugged him back. The police officer locked us in a bear hug, and the three of us wept, rejoiced, and praised God. A week later, we visited him and found out that he had begun sharing his faith with the other inmates. Praise God, our awesome God. Only He can transform criminals and sinners like you and me. I know that I could not have forgiven my brother's murderer on my own, let alone love him the way God does. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Face to face with your enemy. Here is a parting quote from my Dallas Seminary classmate, Andy Stanley. And I quote, in the shadow of my hurt, forgiveness feels like a decision to reward your enemy, but in the shadow of the cross, forgiveness is merely a gift from one undeserving soul to another, all by God's grace and for His glory. Ibang klase po talaga
kapag yung atin pong outlook sa buhay ay patungkol sa Panginoon. May karapatan pong gumanti, di ba? At kung naiintindihan niyo yung kwento niya, nung niyapos po yung kanyang mga paa at umiyak sa paanan niya, naiisip po niya merong bulong sa utak niya na parang, sipain mo nga. Kasi, di ba, kung kapatid ko pinatay mo, di ba, dudurugin din kita dyan. Pero hindi Iba po yung pusong binago ng Panginoon. Alam po niya na yung mabuting balita hindi lamang para sa mabuting tao, kundi para sa lahat ng tao. Kahit sa mga pinakamasasamang tao sa mundong ito. At tayo po bilang mga tao, kaya nating magdamot. Kaya nating sabihin na, ayoko nga share ng gospel yan. Pero alam niyo po si Jesus nung namatay siya sa krus, hindi po siya namili bago niya buhatin yung krus, bago po siya dumugo at bago po siya maghirap para lang to dun sa mga mababait ha. Yung mga pasaway dyan, ayoko dyan. Hindi ganun eh. Binigay niya ng buong buo yung kanyang sarili para sa lahat. At nang sa gayon, kahit sino po ang tumawag sa kanya at maniwala, bilang talagang Diyos at tagapagligtas, may access sa kapatawaran, may access dun sa pagtubos, may access dun sa binibigay na buhay na walang hanggan. Para sa atin pong lahat yon. Kaya nga ang sinabi ni Pablo sa kanila, sa Romans 12:21 po, tinatapos niya yan by saying, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Maraming beses po tayong matetempt na kapag ginawan po tayo ng masama, gawa rin po tayo ng masama. At minsan po may karapatan. Di ba? Kung titignan natin ang takbo ng kwento, parang kung hinampas ka, hampasin mo din. Parang pwede naman di ba? Pero iba po ang kwento kapag si Kristo na ang namumuno sa ating puso. Mas makapangyarihan po yung pagpapatawad kaysa sa isang suntok. Mas makapangyarihan po yung pagmamahal kaysa yung masasakit na salita na pwede mong ibato sa isang tao. Mas makapangyarihan po yung pagturo sa kanila kay Kristo kaysa pag-iisip na may mangyaring masama sa kanila. Ang tanong po ito, nakasuko ba ang ating puso sa Diyos? Kasi kung tao lang tayo, magloloko talaga tayo, gagawa talaga tayo ng mali. Pero tatandaan niyo pong tinuro sa atin dito sa series natin sa CCF. Romans 5 verse 5, ang sabi po dyan, the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit. Kahit marami po tayong pinagdadaan ng problema, alam nating binuhos ng Panginoon ng buong buo yung kanyang pagmamahal. Hindi lamang po para sa mababait, hindi lamang po para dun sa mga taong kilala niyong okay in the Lord. Para sa ating lahat at para dun sa mga ating kaaway, mga kapatid. Kung ganong klase ang pagmamahal na nare-receive natin kay God, bakit hindi natin ibigay sa iba? Sinalin lang po sa atin yon by grace. Sino tayo para magdamot? Sino tayo para sabihin, hindi ka pwede, masama kang tao. Hindi ka pwede, galit ako sa'yo. Hindi. Ginawa ni God to para sa atin, ipapasa natin sa iba. Sabi po dito sa 2 Peter 2:24, He Himself, si Kristo, Jesucristo po, bore our sins in His body on the cross. Habang siya po ay naghihirap sa krus, wala po siyang ibang inisip kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaligtasan ng tao. At sabi po niya, so that we might die to sin, para matuldukan na natin yung tawag ng kasalanan and live to righteousness. Para mabuhay tayong wasto at kalugod-lugod sa ilalim at patnubay ng Panginoon. For by His wounds, we are healed. Gusto ko pong tandaan ng mga taong nandito ngayon at nakikinig sa amin online na kung tumatawag kayo kay Jesus Christ as your Lord and Savior, you are a person healed. Anong ibig sabihin nun? Hindi na ako magkakasakit? Hindi. Ibang klaseng healing po ang binibigay sa atin. Anong healing yon? Na yung atin pong mga kasalanan, kahit gaano kalaki, kahit gaano kalalim, kahit gaano katindi, hinugasan, tinapos, binayaran, tinubos ng Panginoong Hesukristo. Kaya tumatayo tayo ngayon, mga kapatid, malalayang tao. Mga taong ginawang mabuti ng Panginoon by grace, through faith. At ito pong hinihingi sa atin. Kung ginawa ng Panginoon ang ganitong klaseng kabutihan sa atin, then we can do what Romans 12:1 says.
At dito tayo babalik sa umpisa ng Romans 12. We can present our bodies as living and holy sacrifice. Kaya ba nating gawin yon? Kaya ba nating ibigay ang ating sarili as living and holy sacrifice? Siguro po merong ilan sa inyo, hindi nyo pa nasuko yung inyong buhay kay Lord. Ano bang ibig sabihin pag sinusuko ang buhay kay Lord? Lord, kinikilala mo siya bilang Diyos. Kinikilala mo siya bilang tagapagligtas. Pero sa pagsukong yon, sinasabi mo sa Kanya, Lord, gusto kong gawin lahat ng mga mabubuting bagay na sinabi ni Apostle Paul. Kaya lang hindi ko kaya eh. Tao lang ako. Ang sinasabi ng Panginoon, sumuko ka sa akin at ang Espiritu ko ang kikilos sa buhay mo. Kaya ba yun? Kaya ba yun? Kaya yun. Kaya po yun. Bakit? Diyos siya. At lagi po siyang Diyos, lagi po siyang makapangyarihan, at lagi po siyang tatayo at titindig para sa mabuti. Ang tanong, titindig ba tayong kasama niya? Susuko ba tayo sa Kanya? At magpapromise ba tayo, mangangako ba tayong siya ang susundin natin? Pag-isipan po ninyo yan, mga kapatid. At tayo po ay magdarasal ngayong hapon o gabing ito. Una ko pong pagdarasal, yung mga taong hindi pa talaga sila nakasuko sa Panginoon. Kung kayo po yun, never nyo pa pong tinawag si Jesus Christ as your Lord and Savior. Never pa pong nakita sa inyong buhay na si Jesus Christ po ay talagang ang nasusunod sa inyong buhay. Kung kayo po yan, kinakato kayo ng ating Panginoon ngayon. At sinasabi niya, anak, mahal na mahal kita. Ayaw kong pabayaan ka lang sa kung anong mga bagay yung gusto mong gawin. Gusto ko yung gusto ko sa'yo. Gusto ko yung plano ko sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo yung best para sa'yo. Para ma-live mo yung buhay mo na punong-puno ka, siksik-liglig at umaapaw. Anong hinihingi ng Panginoon sa'yo? Na isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, tinatanggap ko po ang inyong tawag ngayong hapong ito, ngayong gabing ito. Alam ko, Panginoon, ako po ay makasalanan. Ako po ay maraming nagawang mali sa buhay. Pero Panginoon, kinikilala kita ngayon bilang aking Diyos at tagapagligtas. Humihingi ako ng tawad at humihingi ako ng tulong sa iyo ngayon. Panginoon, iligtas mo po ako. Samahan mo po ako sa buhay kong ito. Kung yan po ang laman ng puso ninyo at yan po ay pinagdarasal nyo ngayon, pwede nyo po bang itaas yung inyong kamay? Huwag na po kayong titingin sa paligid ninyo, itaas nyo lang ang kamay nyo, nakikita ng Panginoon yan. Gusto ko lang makita na meron akong mga pinagdarasal ngayong sumusuko sa Panginoon. Nakikita ko po inyong mga kamay. Lord, nakikita nyo po ang mga buhay na ito nakataas, nakasuko sa inyo. Tulungan po ninyo silang magbago ng kanilang buhay. Samahan po sila ngayon pa lamang. At talaga pong bigyan sila ng assurance na sa pagpapakumbaba po nila, Panginoon, ang kanilang mga kasalanan ay napatawad at sasamahan mo sila. Babaguhin ang kanilang buhay at tutulungan silang mabuhay ng para sa iyo, O Diyos. Marami pong salamat. Pwede niyong ibaba yung mga kamay ninyo. Ngayon naman po, para sa mga matagal nang naniniwala sa Panginoon, pero hindi po nakikita yung mga bagay na ito sa inyong buhay, sa ating buhay. Kung sa palagay po ninyo nangusap ang Diyos sa inyo ngayong hapong ito o ngayong gabing ito at sinasabi ng Diyos sa inyo, anak, ipakita mo ako sa iba by extending that kind of love to your family, to your D group, to your church mates, by forgiving someone, by actually helping someone, o di kaya naman by actually loving your enemies. Nangungusap ang Diyos sa inyo ngayon at sinasabing, anak, ngayon na ang takdang araw para itama mo ang mga bagay na ito. Magpatawad ka, palayain mo ang sarili mo, patawarin mo sila at mahalin mo sila tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kung kayo ay kinakatukan ng Panginoon sa inyong puso ngayon. At ang commitment nyo, Lord, gagawin ko yung mga sinabi ni Apostle Paul. Tulungan mo ako by your Holy Spirit. Pwede ka bang tumayo ngayon? Tindigan mo ang tawag ng Panginoon sa iyo. At sabihin sa Kanya, Lord, ito ako. Bitbit ko ang lahat ng sakit. Bitbit ko ang lahat ng hirap. Bitbit ko lahat ng pagsisisi. Tumitindig ako ngayon, Panginoon, dahil sumusuko ako sa iyo. At sinasabi kong, Lord, hindi ko ito magagawa ng ako lang. Ikaw ang makakagawa nito. Pagkat ikaw ang Diyos ng aking buhay, hayaan mong makita ng iba na kaya mo pong baguhin ang aking buhay. Kaya mo pong pag-alabin ang aking puso para mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal. Na kaya kong magpatawad dahil pinatawad mo ako at pinalaya mo ako. Panginoon, Diyos kita. Ikaw ang masusunod sa buhay ko.
Narito ako ngayon, tumitindig, tumatayo. Pinipili ka, O Diyos. Panginoon, nakikita niyo po ang puso ng bawat isang nakatayo ngayong araw na ito. Kayo po ang mangusap sa kanila, kayo po ang tumulong sa kanila. Bigyan niyo po sila ng inyong banal na espiritu para po magawa nila itong mga utos na ito. At kami, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong presensya. Wala po sa amin kahit sino sa amin ang mabuti, pero ang Diyos namin ay mabuti at sa iyo kami kakapit. Panginoon, our prayer, will you build our lives? As we build our faith in you, will you allow us to show Christ in the flesh? Makita nilang buhay si Kristo sa aming buhay. Gamitin mo po kami, O Diyos, para ituro